Alam niyo ba na sa buwan ng Setyembre, ipinagdiriwang natin ang National Peace Consciousness Month, National Crime Prevention Month, at National Suicide Prevention Month? Ngayon, alam niyo na, bilang pagkikisa sa pagdiriwang ng mga ito, tunghayan natin ang tagisan ng talento ng mga senior high school na mag-aaral sa Dagliang Talumpati. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Mary Jean Espasilo ng F. Del Rosario Senior Memorial High School. Nais ko pong ihayag ang aking saloobin ukol sa mga nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan, kabilang na ang mga problemang kinakaharap nito, at kung paano natin makakamit ang kapayapaan at malalabanan ang depresyong sanhi ng iba't ibang suliranin ng bawat isa sa ating bansa. Ika-19 ng Setyembre 2020, 286,640 ang kabuuang kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang naitala. 68,645 naman ang kabuuang bilang ng mga nasawi. Dahil sa mga nangyayari, nangangamba ka ba? Natatakot ka ba? Magpapatalo na lamang ba sa kalungkutang nadarama? Mula sa ulat balita noong ika-28 ng Hunyo 2020, ayon kay Jane Goldburn, founder ng NGF Mindstrong na nagpatakbo sa Hopeline, nakatanggap sila ng mga tawag mula sa mga taong nakaranas ng matinding takot bunsod ng COVID-19. Sabi pa niya, karamihan sa mga ito ay nakararanas ng pagkabalisa o anxiety at pagkatakot. Ang iba sa kanila ay nakararanas ng insomnia. Ayon rin sa National Union of Students of the Philippines, Bicol, sa kasagsagan ng online learning dulot ng pandemyang coronavirus ay may 3 kaso na ng education relation suicide sa rehiyon ng Bicol. Isa dito si Alberto Valderrama na ang dahilan ay hindi nakapag-enroll sa kolehiyo dulot ng kahirapan at pandemya. At ang isang 19 na taong gulang na estudyante na nasa ika-8 baitang na ayon sa nanay ay namroblema sa napakamahal na gastusin sa online class. Ang pangatlong insidente ayon sa NUSP Bicol ay 21 taong gulang na dalaga mula sa Santa Elena, Iriga City, na ang problema din ay tungkol sa online learning. Ayon sa isang grupo, ang kalusugang pangkaisipan ng mga estudyante ay kailangang pagtuunan ng pansin ng DepEd at ng CHED para sa kaligtasan at kalidad ng edukasyon sa kabila ng pandemya. Bagaman normal sa mga ganitong panahon ang makaramdam ng pangamba at kalungkutan, maaari itong maituring ng disorder kapag nakakaapekto na ang mga emosyon sa pang-araw-araw na gawain, ayon naman kay Dr. Joanne May Refarian. Mahalaga umanong maging bukas ang mga tao sa ibang nais magbahagi ng kanilang mga nararamdamang pangamba at kalungkutan. Kaya naman tulungan natin ang bawat isa na malampasan ang takot at pangamba. Ayon nga sa isang kanta, "Don't share the hate and scare.
spread never-ending love and care. Ating tandaan na ang kapayapaan ay ating makakamit kung ang bawat isa ay may disiplina sa sarili, nakakaunawa at higit sa lahat, may malasakit sa kapwa. Panahon na para imulat ang isipan sa kapayapaang inaasam. Kasabay sa normal na pagbabago, alam natin na ang lahat ay magiging mahirap sa simula. Ngunit lagi nating itatak sa ating isipan na sa bawat araw na dumadaan, paunti-unti ay magiging maayos ang lahat. Kasabay ka ba sa pagbabagong normal na ating sinisimulan sa kasalukuyan? O patuloy na magpapakabilanggo sa iyong mga negatibong kaisipan? Maraming salamat po at sa muli, magandang araw. Sa ating pinagpipitagang tagapamanihala ng lalawigang sangay ng Masbate, Ginang-Nene Armelioles, sa aktibong tagamasid pansangay sa Pilipino, Ginoong Roger Balacano, sa mga lupo ng Inampalan, sa mga kapwa ko kalahok sa patimpalak na ito, sa mga tagapagsanay at sa mga manonood, isang maaliwalas na araw sa inyong lahat. Depresyon! Salitang bukang bibig na mainit na pinag-uusapan sa social media dulot ng bagong normal. Ngunit, ano nga ba ang depresyon? Ano-ano ang mga sanhi nito at paano ito maiiwasan? Ang depresyon ay isang mental illness o sakit sa utak kung saan lubhang naaapektuhan ang aktibidad at kalooban ng isang tao, kabilang na ang kanyang pag-iisip, pag-uugali, damdamin at pakiramdam. Ito ay kadalasang nararanasan ng mga teenagers, mapalalaki man o babae. Ayon sa World Health Organization, 264 na milyong katao sa buong mundo ang nakararanas ng sakit na ito. Ilan sa mga sintomas ng depresyon ay ang madalas pagkairitado, pagkalumbay, hirap sa pagtulog, kawalan ng ganang kumain, pag-iyak ng walang dahilan, at sinasaktan ng sarili. Ang mga posibleng epekto nito sa tao ay ang pagkasira ng utak at ang mas malala ay nahahantong ito sa pagpapakamatay. Naitala sa taong 2012 na ang Pilipinas ay nasa 150 sa 170 bansa na may pinakamaraming bilang ng suicide. Batay pa sa report ng World Health Organization, ang Pilipinas ay isa sa may pinakamaraming kaso ng depresyon sa buong Southeast Asia, kung saan mahigit 300 milyong Pilipino ang apektado nito bago pa man magkaroon ng COVID-19 sa bansa. Dahil sa pinapangambahang pagtaas ng kaso ng depresyon, ay nagpaalala na ang Department of Health na bigyang atensyon ang kalusugang mental ng bawat isa. Paano nga ba natin ito maiiwasan? Una, ugaliing manalangin. Pangalawa, mag-ehersisyo araw-araw o di kaya'y makibahagi sa mga aktibidad gaya ng sports at kumain ng mas sustansyang pagkain. Pangatlo, maglaan ng malaking oras sa pamilya. Dalasan ang pakikipag-usap sa bawat miyembro sapagkat ang pagsabi o pagbahagi ng problema ay isang epektibong paraan upang guminhawa ang pakiramdam. Panghuli, manatiling positibo at harapin ang mga pagsubok ng walang pag-aalinlangan at may ngiti sa labi upang magkaroon ng kapanatagan at katiwasayan ang kalooban. Ngayong panahon ng pandemya, huwag mamroblema. Panatilihing malusog ang katawan at magkaroon ng kapanatagan ang isipan. Handang isip, handa bukas, labanan ang depresyon. Maraming salamat.
Lumilipad ang isip sa araw at gabi. Palaging wala sa sarili at hindi mapakali. Mga luhay kusang pumapatak sa tuwing naaalala ang masasamang karanasan. Bakit nga ba may mga taong walang maayos na pag-iisip? Magandang umaga sa inyong lahat mga tagapakinig. May maaari ba tayong magawa upang makamit ang kapayapaan at maiwasan ang depresyon? Maraming problema ang kinakaharap ng ating bansa. Isa na dito ay ang kaso ng panggagahasa na patuloy na dumadami sa kalagitnaan ng pandemya. Minor de edad, dalaga at maging matanda ay naging biktima at ito ang nagiging dahilan ng kanilang depresyon. Kaya naman ay hirap tayo na maranasan ang kapayapaan dahil sa mga taong may maduduming isip na nagkakalat. Pamilya at mga taong maimpluwensya ang maaaring makatulong upang mabigyang hustisya ang mga naging biktima ng karumal-dumal na panggagahasa. Kailangan mong magsalita dahil paano mo makakamit ang hustisya kung ang bibig mo ay laging nakasara? Ating pakinggan at ating isabuhay ang isang dagliang talumpati na piyesa ni Bernard M. Salvador ng Adelina P. Lario National High School. Kapayapaan, iwas depresyon. Ang kapayapaan ay makakamtan ng isang bayan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa ating nagagwapuhan at naggagandahang mga taga-suporta, sa aking mga pantas na kapwa malalaho, sa ating lupon na mga nagagalangang hurado, at sa lahat ng saksi sa kaganapang ito, isang mapagpala at kapanapanabik na araw sa ating lahat. Ngayon, ako'y naririto upang iparating ang aking kasagutan at opinyon tungkol sa katanungang paano makatutulong ang pag-iwas depresyon sa pagkamit ng hinahangad na kapayapaan. Mga kababayan, ang depresyon ay isang karamdaman. Karamdaman na iyong mararanasan dahil sa mga bagay na di mo inaasahan. Ito'y nagmumula sa mabibigat na problema, nervyos, stress at pagkatrauma. Ang karamdamang ito ay nagsasanhi ng pagkabalisa, pagkalito sa mga bagay-bagay, pagiging baliw, at minsay humahantong pa sa kamatayan. Ito rin nagtutulak sa atin upang makagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya, tulad ng pagpatay at ng pagnanakaw. Marahil ako'y wala pa masyadong karanasan sa ganitong karamdaman, ngunit nais ko pong ilahad sa inyo ang karanasan ng aking Mami Vic. Siya po'y napakalapit sa Diyos, masiyahin, aktibo at laging positibo. Ngunit may bagay na sandaling nagpabago sa napakagandang ugali ito. Isang malaking sunog. Sunog na naganap sa gitna ng kanilang mahimbing na tulog. Matapos ang pangyayari nito mga kababayan, si Mami Vic po ay madalas ng tulala at kung minsay nagagawa niya na yung mga bagay na hindi niya magawa noon. At siya rin nagiging balisa, lalo na may makikita siyang kahit nakakarampot na apoy. Ito'y isa lamang pong patunay na napakahirap ng kalagayan kapag ang depresyon ay iyong mararanasan. Ngunit paano nga ba natin ito maiiwasan? Mayroon po akong 3 alam na paraan. Una, pagiging sigurado sa pagdidesisyon. Ikalawa, pagtitiwala sa sarili. At ang ikatlo at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mahigpit na pananampalataya sa Panginoon.
pagiging sigurado sa pagdedesisyon. Mahalaga na sigurado ka sa bawat desisyon mo sa buhay. Huwag kang magpapasilaw sa kintab ng salapi at huwag kang magdadalawang isip. Bagkus, sundin mo ang sinasabi ng iyong puso sapagkat kung ang ginawa mo'y bukal sa iyong kalooban, walang-wala kang pagsisisihan. Walang babagabag sa iyong puso at isipan. Basta tandaan, nasa puntong may pagpipilian, puso mo lang. Puso mo lang ang tanging pakinggan. Pagtitiwala sa sarili. Tiwala ay isa sa mga bagay na napakahirap na makita, napakahirap ng madama. Tiwalang magpapagaan sa ating kalooban. Tiwalang magbibigay ng kagalakan. Tiwalang maghahatid sa walang humpay na kasiyahan at tiwalang magbubuo sa ating pagkatao. Huwag mong iisipin na mahina ka. Lakasan mo ang iyong loob. Ipagmalaki mo ang iyong sarili. Huwag ka magpapatalo sa iyong takot pagkat ang takot ay nasa isip mo lang yan. Isigaw mo, ako to! Malakas ako! Kayang-kaya ko! Tandaan mo lang, kaibigan, na huwag mong ikukulong ang sarili mo sa isang garapon. Sapagkat maniwala ka, napakalaki ng pagsisisihan mo pagdating ng panahon. Ikatlo at ang pinakmahalaga sa lahat ay ang mahigpit na pananampalataya sa Panginoon. Bilang isang kabataan, naniniwala ako na tanging Siya lang ang kayang makinig at tumulong sa atin ng buong buo. Pananampalataya sa Diyos ay isang daan patungo sa mapayapang buhay. Mga kababayan, ngayong araw, sabay-sabay tayong humingi ng tawad, magpasalamat. Sabay-sabay natin siyang tanggapin. Sabay-sabay natin siyang kilalanin. Ang mga ito'y ilan lamang po sa mga paraan upang makaiwas sa depresyon. Sa pamamagitan ng mga ito, mababawasan ang iba't ibang krimen sapagkat wala nang tutulak sa atin upang gawin ang mga ito. Hindi ka na nasilaw sa salapi para makapagnakaw. Hindi mo na kayang pumatay dahil kilala mo na ang ating tagapaglikha. Sa ating kasalukuyang araw, napakaraming nakakaranas ng depresyon dahil sa pandemyang kinakaharap ng ating bansa ngayon. Kaya, sila'y ating tulungan. Sila'y ipanalangin natin sa ating poong may kapal para sabay-sabay tayong makanasap, makadama, at makakamit ng ating hinahangad na kapayapaan. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mapagpalang araw sa lahat, kapayapaan sa puso't isipan. COVID-19, dulot mo'y kaguluhan. Imulat ang mga mata at tumingin sa paligid. Tayo ngayon ay nasa panahon ng krisis ng pandemya. Lahat ay takot sa nakakahawang sakit. Ang mga tao'y nagsisimulang mangamba at magkagulo. Makakamit pa ba natin ang kapayapaan sa panahon ngayon? Kailan kaya tayo magkakaisa at kapit-bisig na magtutulungan upang malampasan ang matinding unos na hinaharap natin? Matinding pag-iingat ang kailangan upang makaiwas sa dulot na sakit. Gumamit ng sabon sa paghugas ng kamay. Alcohol o hand sanitizer ang kailangan
para mapatay ang mga natitirang bakterya. Ang pagsuot ng face mask at face shield ay dagdag na proteksyon sa ating katawan. Mga kagamitang nagkakaubusan na. Hanap buhay ang pangunahing gawain ng mga mamamayan upang magkaroon ng pera at matustusan ang mga pangangailangan sa araw-araw. Sa di inaasahang sitwasyon natin, ang ilan sa mga trabaho ay natigil. Ito'y nagdulot ng pangamba at hindi pagkakaintindihan ng karamihan. Paano na ang pagkain nila kung walang mapagkukunan ng kita? Kaya karamihan sa Pilipino ay nilalabag ang mga batas ng pamahalaan. Buhat ng panganib na dala ng sakit, ang ilan sa kanila'y mas nanaisin na magkasakit habang nagtatrabaho kaysa naman mamatay sa gutom. Ang mga kinauukulan ay patuloy pa rin sa paghuli sa mga matitigas ang ulo upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan. Edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan, kaya naman ang pamahalaan ay naglunsad ng iba't ibang paraan ng sistema ng pag-aaral para sa kabataan. Ngunit ito'y nagdulot ng kalituhan sa mga mag-aaral at mga magulang. Kung modular na klase ang ipapatupad, kakayanin ba ng mga ilang magulang na magsilbing guro sa mga makabagong leksyon ngayon? Hanggang kailan ang pandemya? Hanggang kailan tayo magtitiis sa mga gawaing ito? Maibabalik pa ba ang normal at payapa na pamumuhay ng bawat isa sa atin? Maraming katanungan, ngunit mailap ang mga kasagutan sa kabila ng kalituhan at kaguluhan na ating pinagdadaanan sa awa ng Diyos. Ligtas tayo sa COVID-19. Bagong karaniwan na maraming nabago. Ipagpasalamat pa rin natin dahil tayo'y nananatiling buhay at maging masaya sa kabila ng nakakatakot na pandemyang ito. Ang ating bansang Pilipinas ay dumanas ng mga pagsakop mula sa mga Kastila, mga Hapones at mga Amerikano. Inaasam-asam ng ating mga ninuno ang ating kalayaan mula sa mga mananakop upang hindi maging sunod-sunuran. Marami na ang paghihirap na pinagdaanan ang ating lahat. Marami ang nasayang na buhay. Ngayon, nawala na ang mga dayuhan. Hawak na natin ang ating inang bayan. Ito na ba ang masasabi natin? Kapayapaan. Ilang daang libong taon na tayo nakikipagdigmaan. Yan ang totoo. Hindi ito natapos na magugi tayo sa digmaang pandaigdig. Hanggang ngayon, patuloy pa rin tayong nakikipaglaban. At ang masakit dito, ay hindi na mga dayuhan ang ating kalaban, kundi ang ating sariling kalaban. Ang ating kapwa Pilipino, hindi ba dapat tayo ang magkakapit? Tayo dapat ang nagtutulungan upang may taguyod ang ating bayan upang makamit ang kapayapaan. Ngunit tayo pa ang magkakalaban. Paano na natin mapoprotektahan ang ating bansa? Katulad na lang ng ating mga nababalitaan na may bansa na kinukuha ang ating pagmamayari at ginagawa nilang probinsya ang ating bayan na hindi naman sa kanila. Paano pa tayo tatayo bilang isa? At ipagtatanggol ang dapat na sa atin kung tayo mismo ay hiwa-hiwalay, nag-aaway, nag-agawan at nagnanakawan. Tila ba ang ating mga hangarin ay hindi nagtatagpo? Parang timog at hilaga, silangan at kanluran. Hanggat hindi tayo nagkakaisa, hindi natin makakamit ang kapayapaan na ating minimithi. Habang may mga taong sakim sa kayamanan at kapangyarihan, hanggang kailan pa ba tayo magsisihan at magtuturuan ng mga kasalanan ng nakaraan? Paano na ang mga susunod na henerasyon ng ating lahi kung patuloy pa rin silang nakakarinig at natatakot sa mga putok ng baril at granada? Hindi pa ba sapat ang mga taong nag-alala ng kanilang buhay upang makamit ang ating kapayapaan? Hindi sagot ang kamatayan at digmaan upang magkaroon ng kapayapaan. Ang tanging kailangan natin ay ang magpatawaran at magmahalan. Wala tayong magandang makukuha sa digmaan. Pareho lang tayong mawawalan, mamamatayan, at walang mananalo.
Ilang tao pa ba ang kailangan magsakripisyo ng kanilang buhay upang makamit ang kapayapaan? Ilang magulang at anak pa ba ang mauulila at makikitang lumuha? Ilang taon pa ba ang ating bububuhin upang makamit ang tunay na kapayapaan? COVID-19. Salitang palasak sa panahong kasalukuyan. Salitang 5 titik lamang. Subalit, kayang ibahin ang ihip ng hangin. Kayang pahintuin ang ikot ng mundo. At higit sa lahat, kayang ligaligin ang kalusugan, puso at isipan ng tao. Sa panahong ito, nahaharap tayo sa isang malaking digmaan. Digmaan na napakahirap ng ating mga kalaban. Digmaan na ang mga kalaban natin ay nakakubli. Sapagkat hindi natin ito nakikita o nababantayan. Subalit kayang-kaya tayong pasukan at pahirapan nang walang kahirap-hirap at pakundangan. Sa makabagong serkos ng panahon, ay siya rin namang pag-usbong ng samot-saring depresyon na ramdam ng ating isip at imahinasyon. Dahil ligalig ng sangkatauhan, ay siya rin ligalig ng sandaigdigan. Kaya kapayapaan ng sambayanan ay di naramdam ng nakararami. Kung sa isang literal na pangangahulugan, sa ating panahon ngayon, sa problemang ating kinakaharap, problemang nagdulot sa atin ng balisang walang pakundangan, problemang nagbago sa buhay na ating nakasanayan, problemang higit sa lahat ay nagpakahirap sa atin hanggang sa kasalukuyan, ay isang maliit na mikrobyo lamang na kung pahirapan tayo ay walang pakundangan. Bagaman marami na ang nahirapan, bagaman marami na ang nawalan, mga batang walang kamuwang-muwang, mga magulang, mga guro, mga ekspertong mga tao, at higit sa lahat, mga bayaning lumaban hanggang sa kasalukuyan, ay naging biktima rin. Problemang na minsan ay hindi natin inasahan, makalipas ang matagal na panahon na nagdaan. Kaya't ganito na lamang ang kaba at pagkabahalang ating nadama. Pagkabahalang nagdulot sa atin ng takot at pangamba. Takot na naging dahilan ng ating panghihina, kung kaya't ang ating kapayapaan ay hindi na natin dama. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mahirap man ang kinakaharap natin, subalit atin itong kakayanin. Tayo ay magkaisa upang depresyon ay mawawala. Kapayapaan ay ating matatamasa. Laban sa pandemya, mapagsamantala. Sa ating mga kagalang-galang na mga hurado, mga manonood at kapwa ko kalahok, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa napakaraming
daming suliranin na kinakaharap ang bansa, problemang dumarami at palala ng palala, mga karahasan na talaga namang nakakabahala at mga krimeng gumagawa ay pabata ng pabata. Ipapaalala ko lamang na sa bawat oras, araw o anuman ang ginagawa, ikaw, ikaw, ay isang mamamayang malaya. Malayang maging instrumento sa pagbabago. Malayang makiisa sa lahat ng gusto mo. Malayang makilaho sa diskusyon na makakaya mo. Subalit, naway ang pagiging malaya ay ginagamit sa kabutihan at pag-unlad ng iyong pagkatao. Ang pagiging isang malayang mamamayan ay dapat ligtas sa anuman. Walang iniintinding kapahamakan. Katulad na lamang ng lalakad ka sa kalsada ng mag-isa. At bukas, may babalitang naghahasa. Walang didikta, magdidesisyon para sa sarili at hindi para sa iba. Walang bahid na pangamba na baka ikaw ay mabiktima sa krimeng lumalaganap na. At walang bahid na takot na isiwalat ang katotohanan para mamulat ang madla. Naway, makintal sa kaisipan ng bawat Pilipino ang kalayaan. Maisa puso ang bawat kultura at tanggapin ang pagkakaiba. Nang sa gayon ay walang karahasan at nire-respeto ang karapatan at kalayaan ng bawat isa. Tiwala ang kailangan. Tiwalang lahat ay kayang malagpasan. Tiwalang aangat lahat at walang maiiwan. Tiwalang walang mataas o mababa. Tiwalang may kakayahan. Mapalalaki, babae, tomboy man o bakla. Walang maagabyado, gayong pagka-Pilipino ang kailangang mutawin. Naway magkaroon ng kapatawaran sa bawat isa at tanggapin ang pagkakaiba-iba at walang sa kanino man ay manghumusga. Nagkakaisang mamamayan para sa ikaliligtas at ikapapayapa ng sino man sa bayan na sigilangan. Kaya't ako'y napaisip bigla, ano itong nangyayari sa atin? Kailan ito matatapos? At ano ang nararapat gawin upang masuko ang problemang ito? At aking napagtanto na ang mundo ay talaga namang mapaglaro. Tila tayo ay sinusubok na maging matatag at mag-isip ng solusyon para sa problema. Tila isa na itong paraan ng buong may kapal upang tayo'y magkaisa. Walang away, walang diskriminasyon, lahat pantay-pantay. At baguhin ang nakatakda dahil tayo mismo ang sumisira sa kanyang ginawa. Pagkakaisa ang siyang tulay para mawala ang problema. Ikaw, ako, lahat tayo may magagawa. Kumilos habang maaga pa at may pag-asa pa. Pagkakaisa ang siyang ipairal sa bawat isa upang kalayaan sa buong bansa ay matamasa. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi lingid sa ating mga isyo o mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Usabihin na naman natin sa ating mga paaralan. Isa na dito ay ang pagpapakamatay ng mga estudyante. Suicide awareness, yan ang baksang ating tatalakayin. Gaano nga ba kalaki ang nagiging epekto ng pagpapakamatay ng mga estudyante sa parte ng paaralan? Ganoon nga bang nakakaalarma ang ganitong kaganapan na dapat ay mapigilan ang pagtaas ng marka nito? Higit sa lahat, gaano nga ba kalaki o kalawak ang ating kamalayan tungkol sa isyong ito? Isa yan sa mga kaganapang hindi dapat natin basta-bastang binabalwala. Marami ng mga estudyanteng napabalitang kinitil ang sariling buhay. Madalas din natin itong makita sa mga online site. Isang nakakalungkot, napakasakit at nakakatakot na pangyayari.
Isa sa dapat nating malaman ay pamalayan natin tungkol sa mga maaari maging dahilan ng mga kabataan kung bakit mas pinipili na lamang nilang itilin ang kanilang sariling buhay dahil sa mga posibleng hindi na makaya pang pangisawaan ang mga sari-saring nagpapagulo at nagpapabigat sa kanilang isip at damdamin. Alalan, guro, kamag-aral, kaklase, kaibigan, at pamilya ay ang kadalasang mga pangunahing dahilan o sangkot kung bakit nagagawa ito ng mga kabataan sa kanilang sarili. Dagdag pa rito ay ang kawalan ng kapayapaan ng isip o kontrol sa pagtanggap sa mga magkahalong pagtuluhan sa kanilang isip. Depresyon ay ang matatawag nating isa sa dahilan kung bakit maraming estudyante ang nasasangkot sa ganitong kaganapan. Hindi naman ang mga maaaring maging o nagiging epekto nito sa paaralan dahil mas maraming nakakasalamuha ang isang estudyante. Lalong-lalo na ang mga magkasabay-sabay na proyekto at iba pang mga magkasabay-sabay na gawain sa paaralan o mga isipin. Mga gurong sabihin na lamang natin masyadong nakakalimutan maging sensitibo sa damdamin at takbo ng isip ng kanilang mga estudyante. Mga kaklase at kamag-aral na walang pakialam sa mararamdaman at nararamdaman ng kanilang kapwa-estudyante. Bilang maaari, mas nagpapatagdag sa kaguluhang nangyayari sa isipan nito at higit sa lahat, pamilya. Habang may mga sari-saring nagpapagulo sa isipan nito o sa isipan ng kanilang mga anak, ay nalilimutan din ng pamilyang tanungin kung meron ba itong problema, lalong-lalo na parte sa paaralan. At pansinin kung may kakaiba ba sa kanilang anak at kung ang magagawa ba nila o masasabi ba nila ay makakadagdag ng problema sa isipan at damdamin nito. Dagdag pa rito ay pangpupwersa ng pamilya na makasali sa mabibigyan ng parangal, lalong-lalo na ang mamuna sa klase. Mga sobrang ekspektasyon ng mga magulang sa kanilang anak at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kapag tumatagal ay tumataas ang marka ng mga estudyante, kinikitin ang sariling buhay. At masyado itong nakakaalarma na dapat ay mapigilan o maaksyonan ng sa gayoy lahat ng estudyante, kaibigan o anak ay makitang patuloy na tumungo sa paaralan, mag-aral, graduate, at tumungo sa maganda at matagumpay na buhay. Ang maiiwas sa mga kabataan sa problemang tulad ng depresyon at pagkitil ng sariling buhay ay mahalagang magawa at mabigyan ng kamalayan. Sa makatuwid, kung ang bawat isa ay may kamalayan sa ganitong issue, maaaring maiwasan natin tumaas pa o dumami pa ang masasangkot sa ganitong problema. Tanging pagiging may alam, sensitibo o madaling makaramdam at may pakalam sa ganitong problema ang kailangan ng bawat isa. At sa mga estudyante na dapat ay malaman kung paano ibahagi ang mga problema, maaaring mabigyan ng solusyon ng mga taong handang makinig at magbigay ng payo. Sa ating lupon ng inampalan, mga guro at mga kapwa ko mag-aaral. Magandang araw. Kapayapaan, iwas depresyon. Coronavirus o mas kilala sa tawag na COVID-19. Sino nga ba ang mag-aakala na ang buong mundo ay daranas ng pandemya dahil dito? Walang sino man ang nakakaalam na tayo makararanas ng ganito katinding pagsubok. Ni Sainagap, walang nakaisip na tayo daranas ng paghihirap dahil sa COVID-19. At kaakibat ng pandemyang kasalukuyang bumabagabag sa mga mamamayan ay ang hindi maiwasang pangamba at takot. Sapagkat hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa ring lunas laban sa nakahahawang sakit. Sino nga ba ang hindi mangangamba at hindi mag-iisip dahil dito? Ang mga taong mahihina ang loob, ang mga taong labis-labis kung mag-isip, at ang mga taong labis-labis mangamba, ang lubhang apektado ng suliraning ito. Sino nga ba naman ang hindi matatakot sa coronavirus, nakakahawa at makamamatay? At sa iba naman nagdudulot ng depresyon. At dahil sa labis na takot at pangamba, hindi maiwasan ng isang tao ay makaranas ng depresyon. Paano nga ba maiiwasan ang depresyon? Kapayapaan ng damdamin, kapayapaan ng kalooban, at kapayapaan ng isip. Higit sa lahat, tiwala at pananalig sa Poong May Kapal, ang siyang mabisang pananggalang laban sa depresyon. Kaya upang maiwasan ang depresyon,
Panatilihin ang kapayapaan ng isip, kapanatagan sa kalooban, at pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa aking DepEd family, ang SDO Masbate Province, sa pamamanihala ng aming butihing SDS, Ma'am Nene Rosal Merioles. Maraming salamat po sa iyong tiwala, higit sa lahat sa ating buong may kapal na siyang may bigay ng ating talinong taglat. Maraming salamat at mabuhay ang Masbateño. Tinatago o sumadlay, sikat, sikat, new normal, makikisabay. Ang dating siya'y hiwalay, ng pandemic lumumbay. Pagikilaban sa buhay, pag umarte at istahin, haling-galing, iyong angkin basa. Litugyaw, hanep sa galaw. Pag umarte at istahin, haling-galing, iyong angkin basa. Litugyaw, hanap sa galaw. Kaya't mas Batenyo, ipakita yung talento, maging inspirasyon, mapangiti pusong tuliro, italentadong Batenyong Pilipino, talentong Diyos ang may bigay, pakita sa buong mundo. Ikaw ba ay camera shy o sa selfie bigay na bigay? Talento ba ay tinatago o sumadlay? Sikat, sikat, pag umarte artistahin, haling-galing, iyong angkin basa. Litugyaw, hanap sa galaw. Pag umarte artistahin, haling-galing, iyong angkin basa. Litugyaw, hanap sa galaw.